Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang Panginoon si Kristo ang nagsasalita. So sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So wala raw makararating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Hindi niya sinabing, I am a way, or I am one of the ways. Ang sabi niya, I am the way. You can see here, when you analyze the verse, there you can see here the singularity of the way. There are no other ways other than Jesus. So, makikita natin diyan si Jesus lamang ang daan. Gusto mo pumunta ng langit, si Jesus ang daan. Siya ang tamang daan. Kasi marami mga pinag-uusapan ngayon, mga daan-daan. Dating daan, di ba? May baluktot na daan. May tuwid na daan. Mga kapatid, pagtungo sa langit, iisa lang ang daan. Walang iba, kundi ang ating Panginoon si Kristo. So you want to go there? Trust Him, si Yesu Kristo. Mga minamahal. So you need to claim and confess. Hinalo ko na ito ngayon so that we can use the Scripture, we can proclaim, we can confess the Scripture, and as we proclaim, and as we confess the Scripture, nangyayari sa ating buhay. So, gusto ko samahan nyo ako, parang ano lang to yung nagre-recite lang tayo, pero as you confess, as you utter, as you pronounce, as you say, and express your faith in the Lord, nangyayari sa iyong buhay. So mga kapatid, samahan nyo nga ako. Let us claim and confess itong Jesus is my only way to heaven. Napaka-iksi, pero from the bottom of your heart. Gusto ko sabihin nyo. Ano sabi niya? Sabay-sabay tayo. Jesus is my only way to heaven. Wala nang ibang daan. Amen? So as you have confessed the Word of God, mga kapatid, purihin ang Diyos sapagkat nakahadang ating isipan upang tanggapin ang katotohanan na yan na wala ng ibang patungo sa langit kundi ang ating Panginoon si Kristo lamang. Sabi ng Matthew 7:13-14, enter by the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. So mga kapatid, maraming daan, tama, hindi sa pagtungo sa langit. Maraming daan at malawak ang daan patungo sa pagkapahamak. Pero pagdating doon sa daan patungo sa langit na kukunti lamang ang makasusumpong, ang makatatagpo o makakakita noon o makadadaan doon, sabi mahirap ang daan, iisa lang ang daan, very narrow. Ibig sabihin makibot. Walang iba kundi ating Panginoon Kristo. So, pag pinag-usapan natin na pagtungo sa langit, you can secure it by going in the right way, sapagkat kung susunod lamang tayo sa flow ng mundong ito, marami talaga ang gusto nila, yung daan nila, hindi yung daan ng Panginoon. So, ang nasusunod, yung gusto nila, hindi yung gusto ng Panginoon. So mga minamahal na kapatid sa Panginoon, it is very imperative that we should go through that right way. None other than the Lord Jesus Christ. Sapagkat marami papahamak, mapupahamak sa impyerno sapagkat meron silang ibang paraan at meron silang ibang daan. Kaya sabi ng Acts 4:12, kung titingnan natin, nor is there salvation in any other. Amen. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Kaya sabi ni Jesus, ako lang ang daan. Wala nang iba. So sapagkat siya lang ang tanging pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas. So gusto mo makatiyak ng lugar sa langit, dumaan ka sa tamang daan. Amen. By going in the right way. Praise the Lord. Pangalawa, gusto mo punta ng langit, 5-point lang ito na outline. You can go to heaven by being saved through faith. Manampalataya ka. Ang tanong, can a man be saved through good works or religion? Ang tao ba ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa, ng kanyang sariling mga pagsisikap, ng kanyang mga performances at ng relihiyon? Ang kasagutan, mga kapatid, ay hindi. Ang katotohanan, the truth is, man can only be saved by the grace of God through faith in Jesus. Yun ang katotohanan. Kaya sabi ng Ephesians chapter 2,
verses 8 and 9, for by grace you have been saved through faith. Amin ang mahal na kapatid, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So mga minamahal na kapatid sa Panginoon, for by grace, sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Isipin nyo, kung titignan natin dito, sa pamagitan daw ng grace. Ano ba yung grace? Pag pinababaw natin yung salitang grace, mga kapatid, ito lang yung pag-asa para maligtas ang tao. Ibig sabihin ng grace ay regalo. Gift ito. At pag sinabing gift, may bayad ba ang gift? May regalo bang binabayaran? Pag binayaran nyo, regalo pa ba yun? Hindi na. At kapag may isang bagay na tinanggap kayo, at halimbawa yung pagdating ng katapusan ng buwan, subeldo kayo, yung ba ay regalo? O libre? Hindi po. Bakit? Pinaghirapan nyo, di ba? Naghirap kayo ron. Pinaghirapan nyo. Sweldo yun. At mga kapatid, ang ibig sabihin kasi ng grace, napakasimple, it is the unearned, unmerited, and undeserved favor of God na tinatanggap natin. So once we say grace, ito ay unmerited. Hindi binibigay ng Diyos ang kaligtasan sa iyo sapagkat ikaw ay may ginawang mabuti. O nagmembro ka ng isang relihiyon. Hindi doon nakakamtan ang kaligtasan, unmerited. Hindi ka binibigyan ng pabuya bilang pabuya sa iyong ginawang kabutihan o sa iyong pagiging kaanib ng isang relihiyon o samahan. At ito ay unearned favor, na ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi sweldo. Na sapagkat may ginawa ka rin mabuti, sapagkat nagpakahirap ka, nagpenitensya ka, at marami kang ginawang mga sakripisyo, ang kabayaran noon ay ang kaligtasan at pagtungo sa langit. Hindi ito, kaya sinasabi ang grace ay unearned favor. Hindi ang sweldo, mga kapatid. At sabi rin, ang grace ay undeserved favor, na hindi mo ito kinakamtan sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Mga minamahal na kapatid, ang grace ay hindi binibigay sa atin ng Diyos sapagkat ikaw o ako ay karapat-dapat. Actually, ang recipients ng grace ay yung mga taong hindi karapat-dapat. Amen? Na nanampalataya sa Diyos. Kaya sabi, for by grace you have been saved through faith. Sa pamagitan ng pananampalataya, yung grasya ng Panginoon na regalong binibigay niya sa atin nung tayo sumampalataya, ang sabi ng Biblia, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Natatakpo mo yung kami. Dito ka na lang. So mga minamahal na kapatid sa Panginoon, makikita natin dyan na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. So, hallelujah. So we can confess now and claim it. Sa Panginoon, sabihin natin, wala namang wala. Gusto ko ma-experience lang natin ito. Right away, i-confess natin. Samahan niyo ako. I am saved through faith in the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Isa pa. I am saved through faith in the Lord Jesus Christ. Praise be to God. Mga minamahal kapatid, supporting verses sabi ng Romans 10:9-10, that if we confess with our mouth that Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Napakahalaga na ang kaligtasan ay makamtan natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo na namatay sa krus sa Kalbaryo. Na pag sinabi mong nanampalataya ko sa Panginoon sa Kristo, ibig sabihin nun, nanampalataya kang siya'y namatay para sa iyo at para sa akin sa krus sa Kalbaryo. Bakit siya namatay? Binayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen? At sabi na ng Biblia, makikita rin natin dito, yung pananampalataya na yon sa kanyang ginawa sa krus sa Kalbaryo, hindi natatapos doon sa kanyang ginawa sa krus sa Kalbaryo. Kasama niya yung kanyang pagkabuhay na maguli. Sapagkat kung si Jesus ay namatay, sinasabi niya, binayaran na ating kasalanan, pero hindi siya nabuhay na maguli.
sa kamatayan on the third day, bali wala kanyang ginawa. Siya nga, hindi niya nailigtas sa kanyang sarili. But praise be to God, Jesus paid the penalty, mga kapatid, of our sins, and on the third day, He rose again. Makikita natin doon na yung kamatayan niya, yun yung pagbabayad ng ating mga kasalanan. Binayaran niya. At yung kanyang pagkabuhay na maguli, yun yung resibo. Yung katibayan na binayaran niya ang ating mga kasalanan. At yung mga parusan dapat tayo ay maparusahan. So praise be to God. Mga minamahal na kapatid, you should confess it. Not only that you believe in your mind that Jesus really died on the cross and He was buried and that He rose again, mga kapatid, we need to confess. Meron ba sa iyo sumampalataya at tumanggap kay Kristo Jesus? Sa isipan mo lang, Lord, sisisi ako ng kasalanan. Parang hirap na, no? Na tinatanggap kita sa puso ko. Kailangan sabihin mo, nananampalataya ko, Panginoon. Patawarin mo ako. Binubuksan ko ang aking puso at isipan, tinatanggap ko yung anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapaligtas sa aking kaluluwa at buhay. Pag ginawa mo yan, nasabi ng Biblia, kapatid, ikaw ay naligtas, binigyan ng buhay na walang hanggan. Then pangatlo, gusto mong magtungo ng langit, isecure ang place sa langit. Una, dumaan ka sa tamang daan. Mga kapatid, going in the right way by being saved through faith. Pangalawa, pangatlo, mga kapatid, by receiving the Lord Jesus. Napakahalaga niya. Question is it important to have Jesus to be saved? Yes, it is. Mga kapatid, the truth, only those who have received Jesus are the sons of God. Yun lamang tumanggap kay Jesus ang totoong mga anak ng Diyos. Tingnan nyo, no? Sabi ng John 1:12, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believed in His name. Mga minamahal na kapatid, hindi lahat ng nagsasabing sila ay anak ng Diyos ay totoong anak ng Diyos. Minamahal, nakikita natin dyan, but as many as receive Him, yun ang anak ng Diyos. Sino? Yung tumanggap sa Kanya. Sino yun? Si Jesucristo. Sila'y binigyan, sabi to them, He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. So, you want to be assured and secured of your going to heaven. You want to secure a place in heaven, to book a place in heaven. You want to go to heaven, receive Jesus in your heart. So makikita natin yan. At sabi roon, to them He gave the right. Hindi lahat na nagsasabing anak ng Diyos may karapatan. Yan ang sasabihin natin. Natutuungang anak ng Diyos. Hindi lahat ng nananampalataya sa Kanya ay totoong anak ng Diyos. Hindi lahat ng nagsasabing sila ay anak ng Diyos ay anak ng Diyos. Merong mga totoong anak ang Diyos at sila'y binigyan ng karapatan sa pamagitan ng kanilang pagtanggap kay Jesucristo. So maliwanag, mahalaga si Kristo ay papasukin sa puso. Claim na natin, i-confess ulit natin. Gusto kong isabay na natin kaagad ito para may confession tayo. Claim natin, samahan niyo ako, i-confess natin, I am a child of God. I am a child of God. Because I received Jesus in my heart as Lord and Savior. as Lord and Savior. Hallelujah, pag si Kristo Jesus ay pinapasok mo sa iyong puso, kinakusap mo siya. Sinabi mo, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Binubuksan ko aking piyahan kita, pumasok ka, Panginoon. Gusto kita maging Panginoon at tagapaligtas sa aking kaluluwa at buhay. At sabi ng Biblia, si Jesus ay papasok sa iyong puso. At ikaw ay bibigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat ikaw ang totoong anak ng Diyos. Sapagkat yun ang sinabi ng Biblia. Para suportahan natin yan, 1 John 5:11-13. Ang sabi rito, and this is the testimony. God has given us eternal life. And this life is in His Son. So mga kapatid, medyo himayin nga natin yung construction ng salita. Sabi niya, and this is the testimony. Sino nagpapatotoo? Walang iba kundi ang Ama, ang Diyos. And this is the testimony that God has given us eternal life. Tingnan niyo yung construction. Hindi sinabing that God will give us, tama, future. Pag sinabi din, hindi rin sinabing that God is giving us present tense, di ba? Pero sinabi rito that God has given us eternal life. Mga kapatid, nasa past perfect tense ang construction ng salita. And this is the testimony that God has given us eternal life. Hindi ka bibigyan, na sabi ng Biblia, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Alam niyo yung iba pag sinabing
Kaya ka ba pupunta ka ng langit? Eh, sino ba naman pastor ang nakatitiyak ng pagpunta ng langit? Mga kapatid, yun ang problema. Pag hindi mo alam na ikaw ay pupunta ng langit, may problema ka. Sapagkat ang mga papuntang langit, alam nilang sila'y papunta. Sapagkat sila'y naka-reserva, sila ay nakatitiyak dahil sa pangako ng salita ng Panginoon. Kaya sabi, this is the testimony that God has given us eternal life. Binigyan na ng buhay na walang hanggan. And this life is in His Son. Ang buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak. Ang anak nito, yung Son, capital letter. Hindi ito small letter. So it refers to His only begotten Son. It refers to the Lord Jesus Christ. Itong kagandahan sa verse 12. He who has the Son, capital letter, has life. Sabi rito si Yesu Cristo. Ang kinaroonan ng anak, kinaroonan ng buhay. Ang pinag-uusapan, buhay na walang hanggan. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. So, ang usapan pala dito ay matiyak mong nasa iyo ang anak ng Diyos. Sapagkat sabi, parang yung buhay na walang hanggan ay na kay Kristo Jesus. Parang, mga kapatid, may isang sisidlan, si Jesus, at ang buhay na walang hanggan nasa Kanya, tinanggap mo si Jesus simultaneously. At the same time, tinanggap mo ang buhay na walang hanggan. Sapagkat kung tanggapin mo si Kristo, sa iyong puso, na kay Jesus ang buhay na walang hanggan. Praise be to God. So, makikita natin, ang pinakabasihan pala ay hindi yung kung nasaan ka. Kasani, kabilang, kasapi, kasanib, hindi. Kundi kung sino ang nasa iyo. Yung palang basihan. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Tiyakin mo ng anak ng Diyos na yung nagbayad ng kasalanan mo sa krus sa Kalbaryo ay pinapasok mo sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah! Ito na po yung pinakamasarap pag tinanggap mo si Kristo. Sabi ng verse 13, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God. Kaya kung sinulat sa inyo to, ang sabi ni John, that you may know that you have eternal life. Mga kapatid, ang eternal life pala ay present possession. You are not going to possess eternal life once you die. Even while you are still alive, you can be assured and you can possess eternal life by having Jesus in your heart as your Lord and Savior. Amen? So mga kapatid, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Para matiyak nyo na kayo merong buhay na walang hanggan. Hallelujah! And that you may continue to believe in the name of the Son of God. Yun yung reason why the Word of God is written, so that we will be assured of having eternal life because Jesus is in us, and also that we will continue to believe in the name of the Son of God. Hindi natatapos ang pananampalataya nung tumanggap ka kay Kristo. Ang pananampalataya ay magpapatuloy. Amen? Hanggang bumalik si Jesus, you will continue to believe in the name of the Son of God. Pag may problema, hindi nawawala ang pananampalataya. Pag ang mga pagsubok ng buhay dumarating, hindi nawawala ang pananampalataya. Maski pagdating na araw, wala ka na sa Hong Kong, umuwi ka na doon sa iyong lugar, sa malayong lugar. Mga kapatid, ang pananampalataya ay mananatili, hindi mawawala sapagkat si Jesucristo ay nasa ating puso. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay walang hanggan. At ang pananampalataya ay walang hanggan sapagkat we have eternal life and Jesus is in us, and that's the reason why we continue to believe in the name of the Son of God. So mga minamahalang kapatid, diyan makikita natin napakahalaga si Kristo ay tinanggap sa puso. Amen? Okay, pang-apat. By being justified by faith. You want to go to heaven? Make sure that you are justified by faith. You have been justified before God by faith. Question, is justification a need for a person to be saved? Yes, it is. Mahalaga ito. Ang katotohanan, justification is the action of God making and declaring a person's right relationship with Him. Ang justification daw, ito yung pagkilos o gawa ng Diyos upang gawin ang isang makasalanan. Kasi ideklara na may tamang relasyon sa kanyang harapan. So once you receive Jesus Christ into your heart,
Binigyan ka ng buhay na wala hanggan. At the same time, ang Diyos, sapagkat iniligtas ka na, ay kanyang dinideklara na meron ka na ngayong tamang relasyon sa kanyang harapan. Tingnan nyo, no, sabi ng Romans 5:9, since we have now been justified by His blood. Tingnan nyo ang kahalagahan ng blood. Grabe ang blood. Kaya minsan pag-uusapan natin very, very soon about the power of the blood. Anong ginawa ng blood? Because of the blood of Jesus that was shed at the cross of Calvary, our sins have been washed away. Yes, kaya sabi ng Biblia, narinig nyo ito lagi sa simbahan dati nun. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. So mga minamahal na kapatid, yung dugo ng kordero na yan na nabubo, yun yung naglinis, yun yung nagpatawad sa ating mga kasalanan. Amen? So sabi rito, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Hallelujah! Nung ikaw ay nagsisi, tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, sapagkat siya ang daan patungo sa langit, naging anak ka ng Diyos, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, sa harapan ng Diyos, ikaw ay idineklara na righteous, ikaw ay idineklara na mayroong right relationship with Him. Mga kapatid, for us to have right relationship with God is not by doing good works. It's not our doings. It is His doing at the cross of Calvary. Because one time, He died at the cross of Calvary. The Lord Jesus Christ died at the cross of Calvary. He paid the penalty for our sins instead of us being hanged there, being punished. It was the Lord who took our position on the cross. Mga kapatid, He died there on our behalf. So mga minamahal na kapatid, yung blood na yan, dahil dyan, ang sabi ng Biblia, we are saved from the wrath of God. Alam niyo yung wrath. Buot, hindi lang ang wrath ay mas matindi sa anger. Yung wrath ng Diyos, one day, hindi pa natin nararanasan. Pero pagbalik ng Panginoon, hindi galit, kundi buot ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Ang tao, pasama ng pasama. So mga minamahal na kapatid sa Panginoon, make sure that you have been justified by faith. You have been made and declared righteous before God. And if it is God who made and declared you to be righteous, sino pa magsasabing you are not righteous? Diba? Kung sino pa magsasabing you are not justified? Kung ang Diyos mismo na banal, na makatwiran, ang magsasabing ikaw ay may tamang relasyon sa kanyang harapan ngayon. Hallelujah! Puri niya ng Diyos. Ito ang sinabi ng banal na kasulatan. So today we will continue to claim and confess. Samahan niyo ako. Hallelujah. I have been made right in the sight of God. I have been made right in the sight of God. Because of the finished work of Jesus that I believed and embraced. Because of the finished work of Jesus that I believe and embrace. Mga kapatid, as we confess, as we claim the Word of God, nangyayari yan, nagre-rema sa ating buhay. Amen? Tingnan niyo ang supporting verses. Sabi ng Galatians 2:16, know that a man is not justified by observing the law. Nakita niyo? Sabi ni St. Paul, but by faith in Jesus Christ. So we too have to put our faith in Jesus Christ, that we may be justified by faith in Christ. Wow! And not by observing the law, because by observing the law, no one will be justified. Yung pagsunod ng kautusan, walang sino man ang ituturing na ganap sa harapan ng Panginoon. Pero praise be to God, mga minamahal na kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo mga hindi matuwid ay ginawang matuwid, tayo hindi karapat-dapat ginawang karapat-dapat, tayo mga makasalanan ay pinatawad. At ang sabi ng Biblia, tayo ay dineklara na may right relationship with Him. And it is the Father declaring that we have been justified through the blood of the Lord Jesus Christ. Hallelujah! So nakatitiyak kapag si Kristo ang iyong tagapagligtas. Panghuli, natin pag-uusapan, gusto mo pumunta ng langit, panglima at panghuli, by becoming saved today. By becoming saved today. Ang tanong, can I think about heaven and eternity later when I'm already old?
Pwede ba yun? Pag matanda na ako? Ang sagot natin, no, you shouldn't. What if you die without growing old? Tama? Paano kung namatay kang, hihintayin mo kung matanda ka na, paano kung hindi ka tumanda? Oo, patay ka na. Tigo. Sabi gano'n. Patay. Wala na. So paano mo idideklara si Jesus sa iyong Panginoon? Naalala natin, may isa akong kwento na yung pastor ay, alam niyo yung ganun yung pastor, may mga times sa Pilipinas talaga. At yung mga tao, madali mo sila makikita, unlike dito sa Hong Kong. Makita mo lang talaga sila sa araw ng mga holiday. O kung gusto mo makita, abangan mo doon paglabas ng building, kung mamalengke, di ba? Doon mo na makikita. Pero hindi normal na ginagawa ng pastor yun na nag-aabang ka doon sa lumabas yung mga membro mo. Inaabangan mo sila isa-isa. So, ito na yung pastor ay pinuntahan yung isang young people na nag-aaral ng high school. Sabi niya, Iho, mabuti na si Jesus ay ipinahayag mo, Panginoon. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. At ang Diyos ay malulugod sa iyo. Sabi niya, Pastor, nag-aaral pa kasi ako ng high school. Gusto ko tapusin ang pag-aaral ko, sabi niya. So, ang ginawa nung pastor, sapagkat napaka-presisyoso ng pastor, nagpre-pray lang siya, pinabayaan niya yung bata. Nung makagraduate na high school, so pinuntahan niya, ngayon siguro, Iho, ay magsusuko ka na ng buhay mo sa Panginoon. Pastor, kasi gusto ko mag-aral ng college eh, sabi ng bata. So, pinabayaan na naman ng pastor, napaka-presisyoso ng pastor. Nung makagraduate ng college, pinuntahan niya yung bata. So ngayon siguro magsusuko ka na ng buhay mo sa Panginoon. Pastor, magtatrabaho muna ako maghanap muna ako ng trabaho. So, pinabayaan na naman ng pastor. Nung nagtatrabaho na siya, may trabaho na, pinuntahan na ng pastor, siguro naman ngayon, may trabaho ka na, productive ka na financially. Opo, pastor, kaya lang, doon sa amin, pag wala kang masteral, hindi ka ma-promote at maliit ang sweldo. So, mag-aaral muna ako ng master. So, nag-aral ng master. At pagkatapos nun ay nakatapos ng masteral, binalik ka naman na ng pastor. O siguro ngayon, Iho, ay magsusuko ka na ng buhay sa Panginoon. Pastor, masarap pala mag-aral. Kaya, itutuloy ko na sa doktoral. Magdo-doctorate degree na lang ako. So, yun na, binabayaan na naman. Napakapasisyoso. Hindi ka tulad ni Pastor Aura. Pagalitan ka na pag gano'n, di ba? So, anong nangyari ay, pinabayaan. Nung makagraduate nung doctoral niya, ay pumunta ng pastor, siguro ngayon, ito na yung panahon para ibigay mo ang iyong buong buhay sa Panginoon. Sumagot yung tao, sabi niya, alam mo, pastor, yung sinasabi mo yan, para na lang sa mga bata yan. Sabi, para na lang sa mga bata. Matanda na siya. So sa kaka-procrastinate, di ba? So pagpapatumpik-tumpik niya, marami siyang sinayang na panahon sa kanya. Salamat na lang, hindi pa siya namatay at binawian ng buhay kaagad. No? So mga kapatid, napakahalaga that we should not procrastinate. Mga kapatid, ang complacency ay madalas sa problema ng maraming tao. That's why hindi sila makalapit sa Panginoon. Hindi sila makapanampalataya sa Panginoon sapagkat may mga umaagaw na kanilang mga panahon at atensyon sa kanilang mga buhay. Amen? So, sabi ng 2 Corinthians 6:2, for he says, in an acceptable time, I have heard you. And in the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So mga kapatid, pag narinig mo ang pangangaral ng Ebanghelyo, pag narinig mo ikaw ay makasalanan na dahil sa kasalanan mo mapapahamak ka sa impyerno, pag narinig mo na ang tanging daan patungo sa langit ay si Jesus, pag narinig mo na kailangan mo tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, pag narinig mo na siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan, maging doon sa mga hindi karapat-dapat tatanggapin nila ang kaligtasan, libre lamang ang kailangan ay tanggapin si Kristo sa kanilang puso. Pag narinig mo yan, huwag kang mag-procrastinate. Huwag mo ipagpabukas sa kaligtasan. Bakit? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, gusto kong i-confess din natin ito, no? Sabihin lang natin to sa mga tumanggap na sa Panginoon. Thank you, Heavenly Father, for saving me. I am now a child of God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Bakit kailangan hindi tayo mag-procrastinate? Hindi na, narinig mo ang kaligtasan ngayon, huwag mo ipagpabukas. So, day is the day of salvation. Ang sabi ng James chapter 4,
13 to 14. Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such a city, spend a year there, buy and sell, and make profit. Ito yung siguro yung iniisip na marami sa inyo. Pagkatapos ko rito, uuwi na ako ng Pilipinas para magkita na kami ni Lakay. Sabi mo, di ba? Tapos, bibili ako ng lupa, bibili ako ng tricycle para meron kaming farm. Hindi na kami makikibukid na lang. Makikitanim. Hindi mag-uupa ng lupa. Ang sabi ng Biblia, whereas you do not know that what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Ang buhay daw natin ay singaw lamang. Kita niyo yung singaw pag umuusok yung rice cooker pag nagluluto kayo? Umuusok, singaw yon. Di ba? Pagkalipas sa ilang panahon, binulot niyo na yung rice cooker, may singaw pa ba? May usok pa ba? Wala na. Ganun ang buhay ng tao. Ngayon, nandiyan na. Bukas, wala na. Para sinasabi ko minsan, yung mga may hika, nakita na kayo ng hika, may hikang tao. Yung lalim, di ba? Ang hirap. Lalo yung mga emphysema, kasi yung daanan ng hangin, kumbaga, ang intake, sabi natin 100% ng normal, sila baka 60 lang. So kulang na yung pumapasok ng hangin. Mahirap sa kanila. Kaya kung biruin ng mga maskulado, yung mga nag-gym, talagang ito, isang bulate na lang ang hindi pumipirma dito. Kaya sabi nila, isang bulate. Isang bulate na lang hindi pumipirma. May kaibigan ako noon na bulakbol yun. Ano sa English yung isang bulate na lang ang hindi pumipirma? Sabi niya, one bulat cannot firm. One bulat cannot firm. Sabi niya. So mga kapatid, magugulat kayo mga umaalipusta. Yun ang bubuli doon sa mga may hika na parang malapit-lapit na. Isang bulate na lang hindi pumipirma. Magugulat ka, nauna pa sila. Nauna pa sila. So mga kapatid, ang buhay, hindi sapagkat malakas tayo ngayon, akala natin, meron pa tayo maraming panahon. Di ba? Mga kapatid, ang buhay sa mundong ito ay hindi pahabaan. Hindi pahabaan. Kundi kung ano ang ginawa mong pananampalataya sa Diyos, so ikaw ay nabubuhay pa. Parang si Luke sa kasimama niya, nag-uusap ng nakaraan. Ako, sabi ni mama niya, gusto ko 100 years old. So yung buhay, mga mahigit pa. So magasilok ako, ako mga 80 lang, sabi niya. So gusto ko, pupunta ako ng langit, sabi ni Luke. Hirap ng matanda kaya, na matanda ka, umiihi ka doon sa banig. Papalitan ka ng diaper. Tapos, ang dami mong agoy. Ano mo pa, lumalakad ka, tumutunog-tunog yung mga kruk, kruk, kruk. 60 pa lang. Kruk, kruk, kruk. Tumutunog. Kagabi ka, hindi nakatulog na anda. Inaano ko pa, madaling araw. Nasalitang nadudala mo. Madaling araw. So mga minamahal na kapatid sa Panginoon, samantalahin natin ang pagkakataon while may buhay pa tayo. Hindi natin alam bukas. So habang ngayon na tayo ay may kalakasan, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, manampalataya tayo sapagkat hindi natin alam kung bukas ay buhay pa tayo. Amen. Yan ang kasiguruhan na dapat natin gawin. You need to make a decision while you are still here, while you are still alive. Make Jesus as your personal Lord and Savior, because going to heaven, mga kapatid, sa ating pagwawakas ngayon, ay gusto kong makita natin, when you want to secure a place in heaven, you need to make a booking. By repenting from your sins and by receiving Jesus as your Savior and Lord. Mga kapatid, kailangan gawin mo yan. Tanggapin mo siya sa iyong puso. Hindi pwede ang chance passenger. Alam niyo yung pag ikaw sasakay ng eroplano, ilang beses ko na subukan yan. Dahil importante makauwi ako. Emergency. Sabi ko doon sa kumare, book mo ako bukas sa umaga. Maski anong flight, sabi ko. I-book mo ako. So pagdating ko roon,
pare, punta ka doon sa kasi may may travel agency. Punta ka doon sa ng counter ng PAL. So ito yung booking reference. So chance passenger, nakalipad ako. Pero mga kapatid, pagpunta ng langit, walang chance passenger. Kinakailangan sigurado ka. Mayroon ka prior booking. Kailangan si Kristo tinanggap mo. Yun ang booking mo. Na yung tagapaligtas ay ginawa mong tagapaligtas sa iyong kaluluwa at buhay. Mga kapatid, also, you want to go to heaven, you want to secure a place in heaven, booking reservation should be done individually. Hindi pwedeng iba ang mag-book sa'yo. Tama? Kapag umuwi kayo, minsan, ang mga employer niyo ang magbubook. O sige, sabi sa'yo, Inday, ando na yung yung ticket mo. Ito na yung ticket mo. Hindi naman ikaw nag-book, pero meron kang booking. Sapagkat pwede mag-book ang iba. Mga kapatid, pagdating sa kaligtasan, hindi pwede. Iba ang magbubook sa'yo. Sapagkat ang kaligtasan, individual. Hindi sapagkat ikaw ay kabilang sa isang sambayang Kristyano, automatic, pupunta ka ng langit. Hindi. Sapagkat masisipag ang iyong pamilya, last rin naglilingkod sa Diyos, automatic, ikaw rin ay pupunta ng langit. Kailangan magpasya ka sa iyong puso, i-book mo. Kailangan pagsisihan ng kasalanan, ikaw mismo magpapasya na si Kristo Jesus ay papapasukin mo, tatanggapin mo sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong kaluluwa at buhay. Amen? Praise be to God. Then, also, booking and reservation is ASAP, as soon as possible. Sapagkat bukas, hindi na natin alam kung ano mangyayari. Para kami noon, yung uuwi ka pa lang, ibang ni Sister Angie pag uuwi kami, alam niyo pag December, yung marami mga fully booked, di ba? Ang daming flight, hindi ka makakuha. At makakuha ka ang mahal-mahal. So ang ginagawa niyo, January pa lang, kababalik pa lang, galing sa bakasyon, gusto na mag-book, pero nakasara pa yung system ng mga airline, kaya hindi mo pa ma-book January pa lang, bubook mo ng Disyembre. Paso na magbukas yung Disyembre, nagbubook na kami. Ano yung kahalagahan nun? Sapagkat, una, mura. Pangalawa, sigurado ka na, hindi na magkakaubusan. Amen? Ng booking. Pag yung iba, October pa lang, ay sorry, wala na, fully book na eh. Yung iba naman na nag-block booking, yung booking black seat lahat, binili lahat ng seat, yun lang makakapagbenta sa mga travel agent. So mga minamahal na kapatid sa Panginoon ngayong umaga, sa ating pagwawakas, I know that most of you, if not all of you, mga kapatid, ay nakaranas ng si Kristo Jesus ay kanilang maging Panginoon at tagapagligtas. Amen? Pero ngayong umaga ito, gusto kong tiyakin yung lahat na sa ating pagwawakas ng ating gawain ngayon ay totoo nga si Kristo ay pinapasok sa inyong mga puso at isip. Gusto ko tumayo tayong lahat. At kung sino man sa inyo ngayon, this is the first time, hindi nyo alam kung paanong yung ginagawa, nakausapin ng Panginoon, papasukin sa puso. This is your time. Sister Mocha, this is your time. You need Jesus in your life. As we also need Him. So mga kapatid, magpre-pray tayo lahat. I'd like you to repeat after me. I will pray. Maski yung nanonood ngayon, kayong lahat ng nanonood, hindi aksidente na tayo may opportunity to hear the Word of God because it's not really safe for us to be in the church today. Yung iba, or you're just tuning in by sabi nyo coincidence, pero hindi ito coincidence. Ito ay itinakda ng Panginoon. Appointment mo ito sa Diyos. So ngayon, kung kailangan mo na magtungo ng langit at gusto mo, ay kailangan mo si Jesus. Hindi religion. And I'd like you to repeat after me. Magpre-pray tayo ng prayer ng isang makasalanan na gustong tumalikod sa kasalanan. Isang makasalanan na gustong gawing Panginoon at tagapagligtas ang Panginoon Kristo. Isang makasalanan na kung kanyang gagawin, ang sabi ng Biblia, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ko manalangin tayo, sumunod kayo sa akin na hindi pa ginawa si Kristo na pinapasok sa puso, yung mga bago. Mga kapatid, si Kristo hindi niyo pa talagang inanyayahan. Ikaw ay dumadalo lang. Kailangan mo siyang kausapin. Panginoon, kailangan kita. So, sumunod kayo sa akin sa panalangin, Ama na nasa langit. Sa sandali ito, ako po'y lumalapit sa inyo.
nagsisisi sa lahat ng mga kasalanan na ginawa ko sa inyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa sandaling ito. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan po ninyo ako ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. At ngayon po, Ama, ako po'y nagpapasya. Binubuksan ko ang aking puso sa pananampalataya at inaanyayahan ko, tinatanggap ko si Jesucristo na iyong anak bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Pumasok ka sa aking puso. Baguhin niyo aking buhay. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat din po sa buhay na walang hanggan na ibinigay niyo sa akin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi ng Biblia, mga minamahal na kapatid, sa lahat ng sa Kanya ay tumanggap, mga kapatid sa Panginoon, sila ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. To those who believe in His name. Praise be to God. Because this day, naging anak ka ng Diyos. Sapagkat sa araw na to, tinanggap mo si Jesucristo as your Lord and Savior. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang, tandaan mo na to. Sulat mo na sa kalendaryo. Kung totoong tinanggap mo, this is the day. Maybe you're just attending the church for any reason in the past, but you haven't received Jesus into your heart. And now you have received Him. This is the day that you have been born again. Amen. Ang born again, hindi reliyon. Ang born again ay relasyon sapagkat ikaw ay naging anak ng Diyos. Nung tinanggap mo kay Jesus, naging anak ka ngayon ng Diyos. Kanina, bago mo tanggapin si Jesus, hindi ka anak ng Diyos. Kaya ka na born again sapagkat sa pagiging anak ng Diablo, madali mo lang gawin ang kasalanan sapagkat hindi ka anak ng Diyos. Ngayong tinanggap mo siya, sabi ng Biblia, hindi ka na anak ng Diablo, anak ka na ng Diyos. Hallelujah. May ginawa ang Panginoon. Walang membership, walang baptism, walang bigaya. Diba? Simple. Inayayahan mo sa isang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po. Lord, our hearts are glad today because we believe that those who have genuinely received Jesus into their hearts as the Lord and Savior are now your children. At sinabi din na yung salita, Panginoon, na sa isang kalangitan, kapag marami, Panginoon, may sa isang makasalanang nagsisisi, Panginoon, angaw-angaw, or multitudes, Panginoon, ang nagsasaya sa isang kalangitan. Panginoon, salamat sapagkat, O Diyos, kami nagsasaya na may mga kaluluwang tumanggap kay Kristo Jesus ngayon. Sulat niyo po, Ama, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Thank you, Lord, for the salvation that you have given them. They're assured now of a place in heaven. And Lord, you have made them and declared them to be justified and righteous in your sight. Thank you for what you have done, for giving us eternal life, O Lord. Maraming salamat. Binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Nakaupo tayong lahat. You are all blessed. Pwede na patayin yung ano.